Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Mga tunay na krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Ang krimen na ating isasalaysay ngayon ay nangyari sa probinsya ng Pampanga. Isang ginang ang nakipaghiwalay sa asawa dahil siya ay sinasaktan. Siya ay natagpuang patay sa Lubao, Pampanga. Ito ang ating isasalaysay ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Sina Fidel at Gloria ay ikinasal noong May 1, 1983. Si Fidel ay isang overseas contract worker sa Saudi Arabia. 15 days pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik si Fidel sa Saudi para sa kanyang trabaho. After 2 years, umuwi na siya sa Pilipinas at hindi na bumalik sa Saudi. 3 ang naging anak ng mag-asawa. Ang ipinatayo nilang bahay ay malapit sa bahay ng mga magulang ni Fidel. Meron silang pag-aari na pampasadang jeep na ang ruta ay Guagua sa Smuan. Ang kanilang pagsasama, tulad ng ibang mga pagsasama ng mag-asawa, ay nagsimulang masaya. Ngunit kalaunan ay nauwi sa isang mapait na pagsasama at ilang mga ito ay nauwi sa marahas na pag-aaway dahil karamihan ay dahil sa labis na pagsiselos ni Fidel sa kanyang asawa. At nilayasan ni Gloria ang kanyang asawa at tumira sa kanyang mga magulang sa kanilang tahanan sa Sasmuan, Pampanga. Kadalasan ang kanilang paghihiwalay ay tumatagal ng ilang araw, pagkatapos ay magkabalikan muli ang mag-asawa at magkayos hanggang sa susunod na naman na kanilang pag-aaway. Sa isa sa kanilang paghihiwalay, ipinagtapat ni Gloria sa barangay kapitan ng San Nicolas na ninong nila ng kanyang panganay na anak ang tungkol sa pambubugbog sa kanya ni Fidel at ang mga banta sa kanyang buhay. Pero nagawa ng kapitan at ng kanyang mga konsihal na magkasundo at magkabalikan ang mag-asawa. Bumalik si Gloria kay Fidel. Noong October 1, 1989, pinuntahan ni Gloria ang kanyang kapatid na si Jessie sa Santa Rita, Pampanga. At sinabi sa kanya na muli silang nag-away ng kanyang asawa matapos ang pagtatalo at binugbog siya ni Fidel at binanta ang papatayin. Siya ay may hiwa ng labi, hematoma o kaya'y pasa sa kanang pisngi at kaliwang braso at sa mga hita. Inireport nila ang pambubugbog at banta sa himpilan ng pulisya sa Santa Rita at ito ay inilagay sa police blotter. Dahil sa huling pag-aaway na ito, binitbit ni Gloria ang kanyang mga 3 anak. Iniwan ang kanyang asawa at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ay sinabi niya sa kanyang ina, sa kanyang may asawang kapatid na si Purita at sa kanilang barangay kapitan na tungkol sa banta sa kanyang buhay na ginawa ni Fidel. Bandang alas 5 ng hapon noong October 13, 1989, sinabi ni Gloria sa kanyang ina na pinakiusapan siya ng kanyang asawa na sumama sa kanya. Sinubukan ng ina na pigilan siya na lumabas kasama si Fidel dahil alam niya ang ilang mga banta sa kanyang buhay na ginawa nito. Natatakot ang ina para sa kanya. Hindi alam kung ano ang maaaring mangyayari kung sila ay magkasama. Ngunit tila buo na ang isip ni Gloria at bumaba siya ng bahay para hintayin si Fidel na kanyang asawa. Dumating si Fidel na may minamanayhong jeep, yung kanilang jeep na pampasada. Nakita ng mga kapatid ni Gloria na sumakay ito sa jeep. Hindi umuwi si Gloria ng gabing iyon. Kinaumagahan, hindi nag-aksya ng oras ang ina sa pagsabi nito sa kapatid ni Gloria na si Jessie. Kaya kinaumagahan, pinuntahan ni Jessie kasama ang kanyang asawa
si Fidel sa kanyang bahay upang tanungin kung nasaan si Gloria. Wala sa bahay si Fidel nang dumating sila sa kanyang bahay. 8:00 na ng gabi nang dumating si Fidel. Tinanong ni Fidel ang mga ito kung bakit nila hinahanap doon si Gloria gayong hindi niya ito kasama. Kaya pumunta sina JC sa barangay para humingi ng tulong. Ngunit pagbalik nila, sinabi sa kanila na tulog na si Fidel. Kinabukasan, November 1, bumalik si JC para kausapin si Fidel pero dumaan muna sila sa bahay ng barangay captain. Sinabi ng barangay captain na nakita na nila si Gloria sa Lubao, Pampanga. Natagpuan siyang patay. Nakita nila na nakahandusay sa lupa, nakaharap sa itaas. Nakasuot siya ng itim na bra at panty. Napunit ang kanyang damit, puting pantalon na may dilaw na guhit at puting t-shirt. Nakababa ang pantalon na halos hanggang tuhod. Nakataas hanggang baba ang kanyang t-shirt na tumambad sa kanyang mga dibdib. Napunit ang mga bahagi ng bra. Ang mga takip ng bra ay itinaas upang ipakita ang mga dibdib. Nagtamo ng maraming saksak ang katawan, laslas ang lalamunan. Batay sa mga pahayag ng mga testigo at sa mga previous report na ginawa ni Jesse, alam ng pulisya na meron silang pangunahing suspect. Ito ang asawa ng namatay. Dinala si Fidel sa police station for investigation. Pero si Fidel ay nananatiling tahimik at tumanggi na sagutin ang anumang tanong sa kanya ng mga investigador. Sa takbo ng kanilang interrogation sa suspect, napansin ng mga investigador ang mga gasgas sa kamay at braso ni Fidel. At ito ay itinuring nilang makabuluhan ang mga nasabing gasgas. May teorya sila na ang biktima ay maaring nanlaban habang inaatake at maaring nakaya niyang kalmutin ang umaatake sa kanya. Hiniling ng mga investigador kay Fidel na tanggalin ang kanyang t-shirt. Hindi naman tumutol ang suspect at kagad na sumunod na tinanggal ang kanyang t-shirt. Nakita ng mga investigador ang isang gasgas sa kanyang kanang balikat. Sa pagpapaliwanag kung paano niya nakuha ang gasgas, sinabi ni Fidel na may inaayos siya sa ilalim ng kanyang jeep noong nakaraang araw at kailangan niyang humiga para gawin ito. Sa pagdinig ng kaso, dalawa ang witness ni Fidel, ang kanyang sarili at ang kanyang ina. Ang kanyang depensa, defense of denial. Itinanggi niya na ang kasal nila ng yumaong si Gloria ay mapait at marka ng madalas na pag-aaway. Sinabi niya na maayos ang kanilang pagsasama. Itinanggi niya na nasugatan niya ang kanyang asawa o kailanman ay pinagbuhatan niya ng kamay. Itinanggi niya na kinuha niya ang kanyang asawa noong October 30, 1989 at isinikay sa jeep. Sinabi niya na hindi sila hiwalay. Nagbabakasyon lamang siya kasama ang kanyang mga magulang. Sa pagpapaliwanag ng mga gasgas sa kanyang kamay, braso at likod, sinabi niya na ang mga ito ay sanhi ng mga pulis sa kanyang custodial investigation nang pilitan siyang aminin ang pagpatay sa kanyang asawa at nang tumanggi ito ay sa pilitang itinulak sa loob ng selda. Ilang beses siyang itinulak at tinutukan pa siya ng kanilang mga baril at kutsilyo. Sa desisyon ng korte, hinatulan ng trial court na guilty si Fidel beyond reasonable doubt sa krimen ng parricide at sinentensyahan siyang magdusa ng parusa ng reclusion perpetua o pagkabilanggo from 20 to 40 years at bayaran ang mga tagapagmana ng namatay ng 50,000 pesos bilang bayad pinsala
100,000 pesos bilang moral damages at 8,600 bilang bayad sa abogado. Bagamat walang saksi, sa aktual na pagpatay, pinagpasyahan nito na ang prosecution ay nagtagumpay sa pagpapatunay sa mga sumusunod na mga pangyayari at bumuo ng isang makatwirang conclusion, ang pagkakasala ng accused. Nag-apila si Fidel, ngunit dinismiss ng Supreme Court ang kanyang appeal. Ang akusado ay may motibo, pagkakataon, at paraan para gawin ang krimen. Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ating isinalaysay, please like and subscribe dahil marami pa tayong mga ganitong isasalaysay sa mga susunod nating video. See you! Bye-bye!